Team Authentic all over the world! In this episode po, isasama po namin kayo sa isa sa pinaka-unique places dito sa Hong Kong. Pero sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe and pakifollow po kami sa aming social media accounts. At kung mag-book naman po kayo via Klook, ito po yung ating promo code. At kung KKD naman, nasa baba po ang ating affiliate link. Yeah! Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel. I just want us to go, drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! Maayong buntag! We're still in Hong Kong and it's raining here in Hong Kong today! Pero nga 'di ba, ang motto natin, walang basang kalsada sa makakating paa. Yes! May magpapaawat sa atin. In this episode, pagsasamahin natin yung touristy area. Ano ba yung pinupuntahan dito usually? Yung Ngong Ping 360 at saka yung Big Buddha. And also, first time din namin ito pupuntahan, yun namang hindi masyadong tourist area. Yun naman yung Tai O Fishing Village. Ayan, lagi ko yung nakikita pero never pa kami doon nakapunta. So siya yung pagsasamahin natin. Papakita namin sa inyo kung magiging convenient ba siya, magiging madali ba siya for us i-DIY from Tai O Village going to the Big Buddha or dun sa may Ngong Ping. Ang gagawin natin, yung Ngong Ping pababa, doon lang tayo magki-cable car. So nandito tayo sa Prince Edward Station kasi dito malapit yung ating accommodation. Yes guys, so from Prince Edward Station, kailangan natin makapunta ng Tung Chung Station. Then from there, bababa tayo, hahanapin naman natin yung Bus 11. Papunta na sa Tai O Village. So ano pa nga bang gagawin? Tara na. Tawid na tayo. Ayan ang ulan. So dito pulo-pulohan lang tayo. Kasi hindi dito malamig. Ayan, ito. Prince Edward Station. So titignan natin kung paano tayo makakarating ng Tung Chung MTR Station. So guys, dito sa Prince Edward Station, meron siyang lift. Ayan, nandito. Nasa exit and entrance siya. Sa Chung Sha Wan Road or sa Nathan Road na part. Ayan, para just in case lang, di ba, meron kayong mga daladala. Diyan kayo umakyat or bumaba. Hindi na nga tayo nagpa-load ng octopus card, pero just in case meron, dito mo siya itatap. Ayan, pakita lang namin ha, kasi iba-iba yung pinagtatapan. Kapag ka naman ticket ang binili nyo, yung mga one-way ticket o yung mga single journey, dito naman. Ayan, dito sa may scan QR code. Now, kapag ka naman credit cards, dito naman siya sa ibaba. Nakalagay dito, ayan o. Visa, Mastercard, at saka Union Pay. So, hindi pa dito tumatanggap ng JCB. So, ayan yung itsura niya, guys, ha. Iba-iba siya ng pagtatapan. So, tara, pasok na tayo. O, try na natin. O. Bumukas siya, o. O. Ayan sa Enzo. Credit card din gamit niya. O, pasok. So, super simple lang siya. Diba? Kaya hindi na kami bumibili ng mga cards kapag pwede yung credit cards. Mas convenient din siya sa amin. And then, ang mga points, maiipon natin. Para lang bigyan lang namin kayo ng kaunting idea. Kasi syempre, yung mga nararanasan naming perks na sa super tipid namin, tapos nararanasan namin paminsan-minsan yung mga luxurious na perks dahil yung kadalasan sa paggamit ng CC. Ito, totoo to guys ha, para lang magkaroon lang kayo ng idea. Kapag nakita ng mga banks na lagi nyong ginagamit yung CC nyo sa ibang bansa, ay, ang daming offer sa inyo, promise. Yun talaga, ang dami minsan, mag-spend kayo ng ganito para magkaroon kayo ng ganyan. Kaya yun siya. Kaya kapag meron kayong credit cards, i-ano nyo lang siya, i-maximize nyo lang para sure na magkakaroon kayo ng mga perks, mga points, ganyan. Again, syempre, dapat kaskas wisely tayo. Kami, instead na yung cash yung ipambabayad namin, kumbaga meron tayong budget for travel. So, ang gagawin namin, for example lang, 20,000 yung budget namin. Tapos, alam namin gagamit kami ng credit cards na worth 10,000. Yung 10,000, itatabi na namin para pambayad agad sa credit card. Guys, pagpasok dito sa train station, ayan, meron din ditong lift papunta
sa pinaka-platform ng trains. Pero tayo, syempre, dito tayo. May escalator naman dito. Mag-escalator na lang tayo. Yan. Ito yung escalator niya. Ay, parang malalim din. Mag-lift talaga kayo or escalator. Ayun pa, oh. Depende kung saan platform kayo pupunta or anong line. Ang lalim nitong isa, oh. Ito yung train na sasakyan natin. Nandito tayo sa Prince Edward. And then, based kay Google Map, kailangan natin munang sumakay ng Chuen Wan line na MTR. And then, bababa tayo sa Liking. And then, from Liking, ayan, makikita ninyo, magta-transfer na tayo sa Tung Chung line. Lahat na magiging journey namin sa transportation, sama namin kayo. Huwag kayo mainip. Para nang hindi na nga kayo maligaw just in case. Ayan, ganito rin ba kayo guys kapag nasa ibang bansa? Yung nagpipicture dito sa ano? Sa may pinakapangalan ng station. Ayan, di ba? Lagi kami may ganyan eh. Tara, let's na. Siyempre, standing ovation tayo. Walang kaduda-duda. Punuan. So guys, nandito na tayo sa Liking Station. Ayan. And then, papunta na tayo sa Tung Chung Line. Pagbaba natin ng Liking Station, ito yung Liking Station. Ito kaagad. Ito na kaagad yung sasakyan natin. Nandito sa same floor. Ito, lilipat lang tayo dito. Ito na yung papunta ng Tung Chung. And then kung magdi-Disneyland kayo, dito din. Papunta ng Disneyland na line. So dito na tayo sasakay, di ba? So nagpalit lang tayo ng train. Ito yung Sunny Bay Station, guys. Yung Sunny Bay Station, ayan. Pa-connect na to sa line going to Disneyland. Ayan. Pagbaba nyo, lipat lang kayo doon. Papunta na yun ng Disneyland. Next station na tayo, going to Tung Chung. Sa Tung Chung, doon din yung sakayan papunta na ng Ngongping. I mean, kung gusto nyo na doong mag-cable car, pwede na doon. And then, kung ayaw nyo namang mag-cable car, meron din dong sakayan na bus para diretso na kayo ko doon sa may Ngongping Village sa taas. Ito na, nandito na tayo sa Tung Chung Station. And then, kailangan nating lumabas sa exit A para makapunta na tayo sa sakayan ng bus going to Tai O Fishing Village. Actually, isa rin tong Hong Kong sa mga favorite namin na train system. Hong Kong, Taipei, yung sa Taiwan, and then yung Singapore. Kasi kahit marami, hindi siya komplikado. Kumbaga makikita mo kaagad sa mapa, ganyan. Yung sa ano kasi, sa Japan talaga. Madugo yun Yung sa madugo Japan. yun. Eh, talaga ang daming ligaw moments dun eh. So ito, hindi siya masyado. And then, grabe, hindi mo mamimiss ang Pilipinas dito. Kasi grabe yung population ng mga Filipino. Talagang kahit saan, ang dami yung Filipinong makakasalamuha, makikita. So yung Tagalog, hindi nyo mamimiss. Ito, dito na tayo. Yung exit A, ito na yung papunta ng bus station going to Tai O. And then, yung exit B naman, papunta na siya ng Ngongping 360. Kung sasakay na kayo ng cable car. Ayan, ito yung City Gate outlets. Ayan, yan yung madadaanan ninyo. Kapag sasakay na kayo ng cable car going to
Ngongping Village, doon sa Big Buddha. Bago tayo lumabas, magpa-load muna tayo ng octopus card. Just to make sure, kasi hindi nga pala city bus yung sasakyan natin. Baka meron ditong mga buses na hindi pa tumatanggap ng mga credit cards. Just to make sure lang, di ba? Para sabihin namin sa inyo, kung lahat ba ng buses tumatanggap ng credit cards, lahat ba tumatanggap ng cash, para lahat ma-experience natin. Ito yung pinaglabasan natin, Tongchong Station na Exit A. Paglabas nyo dyan, kaliwa lang. Ito na yung papunta ng bus stop. Dito tayo maghintay. Meron dito nakalagay na 11. Ay, dito rin pala yung papunta ng Macau Ferry. Meron din ditong sakayan. Nandito na tayo. Dito tayo nang galing. Ito yung exit A. Ayan. Ayan yung exit A. Guys, ito na. 11 going to Tai O. Ayan. Let's go. And we have just arrived. Nandito na tayo sa Tai O Fishing Village. Lakad lang siguro tayo. Hindi na namin sa inyo na ipakita yung dadaanan kasi sobrang ganda niya, guys. So, hindi na namin pinakita para sure ako na hindi kayo matutulog sa bus. Charot! Para talagang tignan nyo. Plus, grabe yung dadaanan. Pataas pa baba. Tapos ang daming zigzag. Grabe. Kaya hindi rin pala kayo makakatulog. Guys, nga pala buti ng taga, sinunod namin yung instinct namin na magpa-load ng octopus card kasi hindi tumatanggap ng credit card. Ang binayaran natin ay 22 HKD. Yes. And also, pwede din naman kayong mag-cash. 22 HKD dapat yung ibabayad ninyo. Wala siyang suklian. Ito yung pinaka-bus terminal. Ayan, dito tayo huminto. And then, pagbaba nyo guys, ito. Ito na kagad yung ating view. Ang ganda kaagad. Super laid back dito. As in, hindi mo mapifeel naman na nasa Hong Kong ka. Wala tayo dun sa may modern side ng Hong Kong. Ayan. Hindi pa namin to napupuntahan. Ito din yung first time na ma-explore natin yung area. And also guys lahat ng hihinto doon sa pinaka-platform, huwag kayong mahiya. Magtanong kayo na magtanong ng Tai-O. Tai-O. Oo, kami kasi ganun, hindi kami nahihiya. Basta pag kami huminto doon na bus, itatanong namin. Kasi merong may monitor na may nakalagay na Tai-O. Meron ding wala. So magtanong lang kayo para hindi kayo maliligaw. Ayan, ito na yung view natin. Ay, ang ganda. Parang bigla tayong dumating sa bigla tayong napunta sa unang panahon. Grabe, ang peaceful din dito. Ayan siya. Ganda niya. Oh. Ang ganda. Oh. And then, tignan nyo. Umamin kayo, guys. Pakita namin sa inyo itong mga bahay na to. Ganito rin yung bahay sa amin sa sa Navotas may mga ganito. Ayan, ganyan. Oh. To be honest, parang napaka-unique niya. In a way, na hindi mo kasi expectin na sa Hong Kong may ganito. Kasi diba, pag inisip natin Hong Kong, parang ang modern niya. And yet, meron kang makikitang ganito. Tapos ayun pa nga, meron pang mga ganong bahay. Diba? Sa modern Hong Kong, hindi mo maiisip na meron palang ganitong lugar. Pasok tayo dito. Wala naman siguro ditong entrance. Ito Ito nga, meron nga ritong mga boat tour. Ito view boat. Meron nga siya. Ayan siya. May dolphin dito. Taray. O nga, ito din taray pala dito. May dolphin. Tara. 40 lang, 40. Lakad tayo. Pasok tayo dito. Okay. Nandito tayo sa Tai-O Market. Pero yun nga, sarado nga kasi siya. Ganda dito. Ano ba yan? Diyos ko. Ito yung mga lugar na mga pampelikula. Promise. Ikot lang tayo. Diyos ko, hindi namin makumpleto. Kasi, picture kami ng picture. Talagang grabe. Napakasinik ng lugar. May mga paninda dito.
Ayan. Diba? Nakaka-epic yung mga ganito eh. Tara, lakad pa tayo. Eto, sarado. Wala din. Ayan. Dito tayo. Grabe. Ang ganda yung tignan. Parang may pagka-culture siya ka ng kaunti, ng very light. Ito, ay mga restaurants ata yung doon. Pupunta tayo doon. Punta tayo doon. Para siyang mga restaurants. Ayan, oh. Ang ganda. I mean, ang hirap, i-explain. Ang hirap niyang i-explain kung bakit maganda siya sa paningin namin. Or siguro baka nayuyunikan. Gano'n na lang siguro. Ayan, oh. Diba? Ang unique niya, guys, kasi hindi mo may isip na meron pala talagang ganito sa Hong Kong na makikita mo siya sa Hong Kong. Yes, kasi kung makikita namin to sa Laos, sa Cambodia, sa atin, parang medyo, hindi naman expected, pero parang medyo common na. Pero ito kasi, hindi mo talaga siya i-expect na meron pala dito. And I don't think naman yung mga nakatira dito, as in yung sorry ha, yung mga super hirap. Kumbaga kasi, dito sila nakatira kasi dito na talaga yung mga businesses nila. Parang ganun siya. Hindi naman to yung parang nasa depressed area. Ayun, yun pala yung tamang term. Hindi ito yung nasa depressed area. Hindi ganun yung mafe-feel mo. Kumbaga, ganyan lang yung itsura siguro ng bahay nila. Yung ibang restaurant pa nga. And then for tourism na rin siguro kasi nakaka-unique talaga siyang tignan. So, ito yung mga paninda dito, oh. Meron na rin mga nagtitinda ng ng mga souvenir items. Ayan. Don't touch daw. Oo nga pala. Para lang din aware kayo ha, dito sa Hong Kong medyo paano ba, strict na lang, wag naman masungit na term yung mga nagtitinda. May mga times na ayaw nilang pinipicturean or nagpapapicture ka na nandun sa harapan nila. Tapos may mga times na ayaw nilang papahawakan yung paninda nila. Para lang din aware kayo. Kasi baka mamaya masigawan kayo, magulat kayo. Kami kasi nasisigawan kami. Same thing sa Malaysia. Ganun din, naninigaw din. Ay, ito. Siguro ito yung mga nahuhuli nila. Ayan. Grabe. Ang ganda talaga ng vibe dito. Ay, ito, tara. Dito tayo. Ay, grabe naman dito. Ang unique. Talaga. Ay. Hello. Ayan. And then, ito, may nakalagay. Oh. Welcome to Tayo. Ay, ito din. Oh. Ay, naku guys. Iconic to. Promise. Iconic Park Ganern tong lugar na to. Itong bridge na to. Nadaan tayo doon. Ay, makukross pala talaga natin yung village. Ayan siya, oh. So, tara. Lakad tayo. Ay, may nagmamadyong. Alam niyo yung madyong? Ayan, oh. Ay, grabe. Ito, iconic dito. O, sa Enzo palakarin natin. Oh. Diba? Ang iconic nito. Grabe. Mas malapit na tayo dun sa mga stilt houses. Tama ba? Stilt houses ba tawag dito? Nag-iimbento ko. Overwater bungalow na lang. Ayan. Kasi ito yung mga nag-o-offer ng boat tour. Grabe yung magiging experience nyo dito guys. Promise. Talagang merong pagka-culture shock ng kaunti. In a good way ha, kasi hindi nyo nga siya maiisip na nasa Hong Kong kayo. Ayan. Diba? Ganda. Tapos maghihintay ka lang dito ng mga nagbo-boat tour. Ay, grabe. You should visit this place. Kung kapareho namin kayo ng trip ha, kasi nakaka-local vibe siya. Hindi mo talaga maiisip na nasa Hong Kong ka. Hindi pa kami nakakapunta ng Hello! Hindi pa kami nakakapunta ng
Parang ganun yung vibe niya sa mga napapanood ko. Yung ang simple lang ng buhay. Tapos kami nakakita pa tayo ng mga nagmamadyong. Ayan oh, ito tignan nyo oh. Seniors na sila oh. Halika. Hindi kami makaget over dito sa bridge na to, guys. Ayan oh. Diba? Hindi siya basta-basta tourist spot eh. Kasi yung way of living nila, makikita nyo talaga. Ganun talaga siya. Ito yung bridge na dinaanan natin kanina. Doon tayo galing sa kabila. And now, dito naman tayo. Tignan natin kung ano mga kaganapan dito. Ay, tayo Market Street din. Market din. Oh, market din siya. So makikita nyo, di ba? Medyo kaunti pa yung mga turista. Kakaunti pa lang yung mga westerners. Ganyan. Although, tingin namin mga westerners, gustong-gusto yung mga ganitong vibe. Ay, ito yung mga may libreng tikim sa Macau. Charot. Hanap tayo ng makakainan natin dito. Para mas ma-feel natin yung vibe niya. Tara, ito may restaurants dito. Isa, dalawa. Ay, pwede ba dito pumunta? Ayan. Wag na, baka bahay na dito. Lahat na lang daw gusto ng explore. Ayan mo, diba? Sobrang, ano pa siya, as in hindi pa siya develop. Pero maganda, to be honest for tourist purposes, okay yung may mga ganito pa ring lugar ha. Diba? Kasi kahit pa paano, diba para tayong all of a sudden, bigla tayong bumalik na pabalik ng mga 50 years ago. Meron naman ditong mga signages, yung mga pwede ninyong puntahan. Ayan, yung nadaanan natin kanina, Kwantai Temple, Market Street, Sheikh Chai Po Ferry Pier, and then, meron pang isa pang temple. Yan. So, para alam nyo kung ano yung mga target na pwede ninyong puntahan. Target talaga. Oo. So, tara, lakad tayo. Punta tayo dun sa isang temple. Kasi yung isang temple na nakita namin kanina, as in, maliit lang siya. Tignan natin yung dito kung malaki. Ito talagang community talaga siya Merong markets, tapos may temples, pati mga sports complex meron sila. At saka di ba napansin natin yung mga bahay dito, tabing dagat sila, pero mga naka-aircon din. Ang ganda ng mga ginawa nila sa bahay nila, guys. Oo, so yung ibig namin sa inyo sabihin, hindi ito depressed area. Kumbaga siguro, pinanatili lang talaga nila yung ganong setup ng bahay nila for tourism purposes. Oo. And which is good. Guys, ito na narating na natin yung papasok ng Hongxing Temple. Tara, tingnan natin. Ayan. May nag-arrange din siguro dito ng tours. Pero yun nga, mostly locals talaga. Ito na yata yung temple. Pero sarado siya. Ayan. Ito yung temple. But, unfortunately, sarado siya. Ayan siya. Ayan. Ayan yung pinaka-temple niya. Grabe, sobrang peaceful dito. Huh? Ito yung masarap na travel, yung relax lang, yung hindi ka nagmamadali. Yung more than sa marami kang mapupuntahan, yung ninanamnam mo, yung bawat lugar na pinupuntahan mo, yun ang masarap na travel. So guys, ito, kapag pumunta kayo dito guys hindi dito pwede yung maglalaan lang kayo ng 1 hour or 2 hours, hindi. Kasi kalalakad lang, Diyos ko, aabot talaga dito ng 1 hour, lakad pa lang. Ayan. Ganda. Diba? Ito yung mga madadaanan natin. Nakita nyo naman, diba? Kahit mga seniors, laban lang sila.
Ayan, explore lang tayo. Again, gaya nga ng sinasabi namin sa inyo, kapag nagta-travel tayo, hindi lahat nire-research namin. Siguro kung magre-research kami, minsan nga baligtad, mga 40% lang. Tapos yung 60%, bahala na si Batman. Katulad nito, nung ni-research namin to, yung fishing village lang mismo yung research namin, hindi namin alam na merong ganito dito. 'Di ba? Mas maganda yung pamisa-misa na surprise tayo. Grabe oh, tignan nyo naman to. Para kang papasok sa paradise. Ayan. Pero ito na yun. Kumapit na kayo kasi aakyat na tayo. Akyat ulit tayo. Oh, di ba? Hindi namin alam kung ilang steps dito. Hindi kami nag-research. Para surprise. Naku, inabutan na tayo ng Ambon. Huwag sanang lumakas. Tara na. Ano bes, Kerry? Kayang-kaya! Yes! Actually, stiff siya ha. Pero pakiramdam ko hindi naman to ganun kataas. Pakiramdam ko lang. Kasi parang wala naman masyadong matataas na bundok dito sa Hong Kong. Surprise! Ay guys, kaloka, may sementeryo. Inakit pa na natin, sementeryo na. Ano? Oh, so alamin na. Huwag magpapaabot ng gabi. Di ba? Baka maging horror story ang vlog natin. Ito yung view natin. Pero, ito yung dapat nyong suungin. Hey! Diyos ko. But with this view, aarte ka pa ba? Diba? Ang ganda. Meron pa rin tayong aakyatin. Ayan oh. Grabe karagatan. Oh. Ayan siya. Pero hindi pa tayo tapos kasi ito pa yung aakyatin natin. Ito pa. Ayan pa. Oh. Ganyan. Pero ito naman yung magiging view natin. Diyos ko. Oh. Diba? Ang ganda. Grabe. Ito pa yung aakyatin natin. And then dito sa kaliwa, ito yung Hong Kong Macau Bridge. Makikita nyo dito. Ayan. Ito yung Hong Kong Macau Bridge. Ayan siya. Ito pa yung aakyatin natin. And then, ito nga yung Hong Kong Macau Bridge. Pero, napaka-rewarding. Kasi itong magiging view natin. Kumapit kayo. Ay! Hindi yan. Lagpasan natin yan. Ito na. Ready na ba kayo? In 1, 2, 3. Ang ganda! Ang ganda. Diba? Napaka-rewarding. Ito yung naging view natin. Wala pa tayo sa pinakatuktok ha. Diba? So worth it ang pagtsatsaga. Ano? Grabe. And then sa ibaba, ito yung nakikita natin kanina. Yung sa fishing village. Ayan. Ito yung mga nakaparadang bangka. Diba? Ang iconic! Grabe. Idiretso na natin. Nandito na rin lang tayo. Idiretso na natin sa taas. Pakiramdam ko ito na. Ito na yung kalahati. Charot! Ito na yung pinakatuktok. Grabe. Ayan o. Kabundukan talaga to. Ready na ba kayo? Tara. Ipapakita namin sa inyo kung gaano kaganda dito. Look at this view! Ang ganda! Oh my gosh! Ay! Tingnan nyo. Kasi pahimatay na ako. Nalaglag na. Look at this view! Ito yung Hong Kong Macau Bridge. And then pag inikot po to, ay ito yung mga sementeryo. Ito yung Hong Kong Macau Bridge. Kung nakikita nyo, ayan yun mismo.
And then, dito, sementeryo nga siya. So, ito yung pinaka-sementeryo, oh. Ayan. Ayan yung pinaka-sementeryo nila. And then, ito yung kabundukan. O, tapos, ito yung pinaka-Bay Area kanina. Diyos ko, ano, bibilang ba ulit tayo? Baka naman 100 na bilang ang magawa natin. Ganda. Diyos ko guys, wala pala tong katapusan. Ito pa. Tapos, kung makikita ninyo from afar, merong ano doon, pavilion. Ayun yung pavilion. Kepe. Kahit sa anggulo ka talaga tumingin, no? Ganda talaga eh. Ayan tayo. Ito, medyo may pagbaba tayong gagawin. Papunta dun sa may pavilion. Actually, meron kaming mga nakakasabay na Filipino. Dito yata sila nag-work. Ayan. So, nakakatuwa lang din, di ba? At least, tayo mga Filipino, natututo na tayong mag-explore. Kasi ito yung mga usually na hindi natin pupuntahan. Kasi masyado siyang nakakapagod. To be honest, kapag ka meron tayong nakakasalamuha, nakakasabay ng mga Filipino, natutuwa kami. Kasi ibig sabihin, wow, nag-explore na tayo mga Filipino. Kasi dati kapag pumupunta kami sa isang lugar, tapos pag sabi namin, where are you from? Sabi namin Philippines, parang nagugulat sila. Kasi syempre di ba nga, hindi tayo masyadong ma-explore kapag pumupunta tayo sa mga areas na hindi masyadong puntahan ng mga turista. So at least now, nakakatuwa kasi nakakapag-explore na talaga tayo. Konti na lang, konting pagsisikap na lang. Mararating na natin yung pavilion and then, akyat pa tayo. Kailangan naming umakyat. Mamaya namin sa inyo sasabihin kung bakit namin kailangan umakyat. Meron kasi kaming napangakuan na akyat tayo ng something. Basta akyat tayo. So with the purpose ulito. Pero mamaya na lang, hindi namin sinasabi kasi baka mamaya, hindi naman pala namin matapos, mapahiya pa tayo. Ito na yung pavilion. Ayan. O diba, na-reach na natin ang pavilion. Guys, na-reach na natin yung pavilion. And then ito yung pinanggalingan natin. Layo, no? Grabe, oh. Oh. And then, ito yun. Kailangan pa uli nating umakyat. At itong akyatin natin, wala nang hagdan. Ayan. Talagang aakyatin natin to. Kasi may purpose uli ito. Kaya sana maakyat natin siya. Ayan. Marating sana natin pinaka-summit. And just like that! Yay! Sa after ng napakaraming stairs at napakaraming hingal, narating na natin yung tuktok! Actually, yung pinaka-pavilion, feeling ko, namin yun na siguro yung pinaka-tuktok ulit. Tapos kaya tayo bumaba, ganyan, para marating uli ito. Another peak na naman to. Pero, ito na yung pinakamataas. Ito talaga yung pinili naming pinakamataas para sabihin, nandito na tayo sa tuktok. Kasi ito na yung pinakamataas eh. And then, pababa na pala. Ibig sabihin, hindi na tayo babalik dun sa pinanggalingan natin. Ang ganda ng pagkakagawa nila, no? Kasi imagine nyo kung babalik na naman tayo dun. Dito nga siguro, para ibang view naman yung makikita natin. So, yay! Narating natin yung tuktok. Thank you, Lord. So, ito na. Pababa na tayo. Yay! Tuwang-tuwa na si Enzo kasi makakakain na tayo. It's 12 noon. Nagsimula tayo ng 8 a.m. Dapat talaga maaga tayo nagsisimula para mas marami tayong pwedeng puntahan at ma-experience. Ang ganda ng shot! Sorry yun, napapatili na naman ako. Ganda! Diyos ko! Kaya rewarding din na nakakarating sa tuktok. Kasi yung pababa, i-enjoy mo na lang yung view. Kasi nakaharap ka na mismo sa view kapag bumababa ka, nakikita mo na. Kumbaga, this time, nakikita mo na yung pinaghirapan mo. Inaani mo na. Dahil sa napakagandang view na ito. At dahil dyan, i-enjoy na lang natin yung view. Magkita-kita tayo sa baba.
lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our Guys, sa kababa na tayo. Grabe, ang taas. And then from here, ayan, makikita na natin tong parang beach. Ganyan. And then, may nakita na tayong totoong nagfi-fish. So ngayon, nagkaroon naman ng purpose kung bakit siya tinawag na fishing village. Kasi kahit pa paano, may nakita na kaming fisherman. Ayan. Kanina pa namin siya pinapanood. Ito siya. Ito yung Macau Bridge. Ayan. Hong Kong Macau Bridge. Tara na. Meron ditong pa-beach ng kaunti. Pero ano siya, hindi naman siya ganong kalinisan. Makikita nyo din, meron din siyang mga kalat. Ayan. Ayan. Bili tayo dito kasi ano, mabait siya. Turo siya ng turo ng daan. Hello! Ayan. Pocari Sweat. Ayan. Thank you! Okay. Thank you. Pero ang totoo guys ha, itong mga ganitong panahon, ang sarap kasi hindi siya mainit. Hindi kami pinagpawisan. Philippines! Bye-bye! Actually, iba nga naka-sweatshirt. Ito yung makakasalubong natin. Uy, may jackpot! Di ba? So ngayon, masarap pang mag-hike kasi hindi mainit. Kapag natsyempo kayo dito ng summer, Diyos ko utang na loob. Huwag nyo itong gawin. Baka unless hapon. O maganda rin siguro itong mag-sunset. Eto na, Diyos ko naikot na natin. So medyo maliit lang din naman to. Kasi ito nga, nandito na tayo sa dulo. Ito yung pinaka-coastal area. Pare na coastal area. Pabalik na tayo sa village. May temple ulit dito. Ito, temple ulit. Tignan natin kahit sa labas lang tayo. Wala tayong naku, wag na. Nagpe-pray talaga sila. Wag na tayong pumasok. Ayun. Nagpe-pray talaga sila. So, wag na natin silang gambalain. Yan, ito yung temple. Ganda, no? Facing the ocean and the mountains. Guys, ito yun. May pag-develop pa yatang ginagawa. Ayan. So, sana kahit i-develop nila, okay lang. Basta huwag sanang mawala yung charm niya. Kasi to be honest, ang ganda niya na ganito yung itsura niya. Parang, ayun na nga, yung pakiramdam namin, yung mga parang napapanood namin documentary ng nasa mainland China ka. Since hindi pa tayo doon nakakarating, di ba? Kahit dito man lang, kahit papaano, na-experience natin. Yun may gagawin pa. Ito yung mga bahay kanina. Pero low tide kasi, kaya wala pa sila sa dagat. Ito yung sinasabi namin sa inyo. Pero lahat yan naka-aircon. Di ba? Tapos, ito pa yung view natin. Nakakatuwa. Kasi dito, ito yung ginagawang ginagawa na namang buildings. Baka magtatayo sila dyan ng something. Nakakatuwa ito. Makikita nyo dito. May lutuan. Pwedeng magluto. Ayan. Ito, pwedeng magluto. Tapos may mga nagpipiknik. Ayan sila. Diba? And guys, maganda rito, merong public toilet, di ba? And guys nga pala, ang dami natin nakasulubong na kababayan nating Pilipino. Yes, and hindi pa yun. Yung nakikita ninyo na nakikita namin na mga nagpipiknik, mga Indonesian, at saka mga Filipino. Tapos yung very Filipino, nagpapalitan sila ng ulam kasi di ba pwede magluto, nag-aabot sila ng ulam. Wala, nakakatuwa. Nakakatuwa na meron tayong mga nakakasalubong ng mga kababayan natin, mga Filipino. So sa mga nakasalubong at nakasalamuhan natin, mga kababayan natin dito sa Hong Kong, hello po. Hi po! Ingat po kayo lagi dito. Basta pabalik na kayo, tingin lang lagi kayo rito sa mga signboard. Meron namang nakalagay dyan. Ayan. Ang importante, mahanap nyo yung bus terminus.
16 minutes walk pa from here. Diba? So actually, medyo malayo-layo talaga siya. Kaya siguraduhin ninyo na kapag pupunta kayo dito, ready kayo. Kasi talagang mapapalaban kayo. Doon pa na sa pag-akyat, grabe. Ito yung mga stilt houses na nakikita natin. Ayan. Ito sila. Pero, sa likod, makikita nyo, modern. Ito, oh, modern na to. Oh. Ayan. Ito pa, oh, may AC pa. Diba? So, kumbaga, siguro nga, kaya lang nila hindi binabago yung sa harapan for tourism. Pero dito, modern na din. Ayan. Actually guys, yung mga dinadaanan na natin, mga residential houses. Tapos merong mga nagtitinda. So, pwede kayong bumili-bili kapag ka nauho kayo. Pero mas mahal dito. Kumbaga, tourist trap. Eto, meron kami dito nakita. Tara, puntahan natin. Tapos guys ha, ingat kayo. Kasi merong mga alley na nakalagay na tourist stop. Ganun. So, ito wala naman. So, meaning pwede pa ritong pumasok. Diba? Kung saan tayo dinadala ng curiosity natin. Ayan. So dito, medyo ingat na tayo mag-video kapag pakiramdam natin hindi pwede. Kasi ano na to, residential. Nasa residential area na kasi talaga tayo. Ay, dito mas kita sila. Ito oh, best may jackpot. Ito. Ayan. Ito na talaga yung pinaka village, yung stilt houses. Ito siya. Oh. Here's our view. Pwede pa nga dito. Dito puro mga turista pa. Ay, ang ganda naman dito. Diyos ko. Ano ba yan? Bakit pa pati yung ganito? Ang gandang tignan. Diba? Ayan, tingnan nyo dito, oh. At yung mga stilt houses. Bundok. Ito pa. Stilt houses din to. Tsaka restaurant. Ay, yung iba nga ginawa na talaga restaurant. At madyongan. Oo, ang dami namin nakikita nagmamadyong. Mga locals. Nagmamadyong. Giinuman. Ito. Oh, kumamin kayo. Iconic. So tara, pabalik na tayo. At least may mga foreigners na rin talaga. And then, ito, yung sinasabi namin sa inyo. Ingat kayo sa ganito. Merong mga hindi pwedeng pasukin. Ayan. Hello. Tara. Labas na tayo. Pati dito, oh. Guys, saan kayo nakakita? Nakatira sa dagat. Pero, lahat naka-air condition. Diba? Hanap lang tayo ng makakainan natin. And then, magre-recap tayo. Para sabihin namin sa inyo kung worth it ba siya, kung para sa lahat ba siya, dapat nyo ba siyang isama sa itinerary ninyo. Yan ang pag-usapan natin mamaya. Ay, ganitong oras, nabuhay na siya. Mas dumami na yung tao. So maganda rin yung punta namin talaga. Maaga. Para kahit papaano, na-enjoy pa natin. Ngayon, ang dami na. Ay, oo nga, biglang dami ng tao. Sa isang iglap. Oh. Ay, ito na yung mga nag-boat tour. Ayan. Ito yung nag-boat tour. Yung boat tour, kapag gusto nyo, ito siya. 50 for 20 minutes. Oh, 40. Thank you. Ayan. Thank you. Ayan. Kapag ka daw, nag-boat tour kayo, makikita nyo daw ang mga penguins. Penguins daw. Best penguins daw, hindi daw dolphin. Naguluhan na kami. Kapag daw nag-day tour, ay kapag daw nag-boat tour. Dami ng tao. Diba? So, tara na. Tayo naman, pabalik na tayo. Ito. Isang mahabang market. Biglang dami ng tao, nakakaaliw. Pakinggan nyo yung ingay. Ang sarap sa tenga. Ay, ito na kainin natin.
Eto mag-dumplings tayo. Tara, ayan daw oh. 30 meters. Sundan natin yung 30 meters kung nasaan siya. Ay, guys, ang gulo. Ang saya. Nung magulo na daw, bigla ang saya na daw. Oh. Dito muna tayo sa dumpling. Parang gusto namin mag-dumpling. Sige na, tara, tignan natin. Pasok na tayo dito. Guys, kain na tayo. So, ang na-order namin na Enzo, pareho uli kami. Beef. Pakita mo yung sa'yo, Bes. Ayan. Beef noodles. Hello. Thank you. Beef noodles. Yung beef noodles ay, magkano to? 50 HKD. And then, eto, pork dumplings. Ito naman ay, magkano to? 60. Pero 12 pieces naman siya. Ayan. So again, yung noodles, 50. Yung dumplings natin, 60. 12 pieces. Tikman na natin. Last time na nag-noodles tayo, nasa Jeju tayo. Ngayon, dito naman tayo. Tikman natin. Ikaw ano magsabi Sarap. Ay, sorry. Sabi, wag akong magsabi na una na ako. Tapos, ang linamnam. Actually, kung titignan siya, para siyang plain, pero yung lasa ng sabaw ay grabe. Actually guys, kasi yung sabaw niya kulay puti lang. Parang sabi, ano ba to? Puti lang yung sabaw, parang wala namang lasa. Pero pag once na tinikman mo na yung sabaw, doon masabi, ay, huwag mo talaga i-judge ang isang bagay. At saka yung beef, panalo, marami. And then yung noodles niya, yung traditional noodles na makunat, ganun yung dating yung texture niya. So, di ba? Masarap ulit ang matitikman natin. Sabaw pa lang yun, ha? Noodles na. Hindi napapatid. Kaya mo yan, guys. Hindi pa ako marunong mag-chopstick. Naiya ako. Nakatingin pa naman sa... Sarap talaga. Makunat-kunat talaga siya. Sorry. Makunat-kunat talaga siya. Kaya, ako itong mga ganito, mauubos ko to kasi wala masyadong sahog. So guys, ngayon naman magda-dumpling na tayo. Yan. Cheers! Tapos nalaglag ko daw. Dapat ba buo? Parang may aftertaste siya. No? Meron. Parang beer yung aftertaste niya. Paano sa ano? Timpla ng pinaka-pork. Okay. Naku, ang dami pa naman ito. Ay, nga pala. Ano? Guys, ang in-order nga pa natin ay pork and cabbage. Ito siya. Oo. Yan. Makikita nyo guys yung pinaka-cabbage. Uy, tumutuloy sa boko. Sarap. And we are done. Super busog, grabe. Umuulan na yata. Oo nga, umuulan na. O, tara. Upo lang tayo somewhere. And then mag-recap na tayo. Nabusog ka? Grabe kasi. Diyos ko, ang hirap palang ubusin ng 12 pork dumpling na yun. Ang lalaki. Nakakaaliw yung atmosphere dito. Naka-add pa yung ulan. Actually, puro sila mga day tour. Pero ayun na nga. Mga, kung hindi sila Chinese, as in mga locals na taga Hong Kong talaga sila. Hindi. Oh. So, kung gusto niyo siyang ma-experience na maraming tao, kayo na makakasabay, punta kayo ng after lunch. Kasi kapag after lunch, ayan na, mas dumadami na yung tao. Tapos, doon kayo mag-sunset sa taas, sa bundok. Pero kung katulad namin, na gusto muna namin na i-enjoy, na mas kaunti pa yung tao, punta kayo na maaga, ma-enjoy nyo siya pareho. Kasi ma-enjoy nyo siya ng kaunti yung tao, tapos bago naman kayo umuwi, ma-enjoy nyo siya na marami naman kayong taong makikita. And we are back here. Muni-muni na naman tayo. Ay, doon tayo sa merong bubong. Para matagal tayo. Talagang magtagal no? Diba? Yun na yung ina-aim ngayon ng
ng isang travel eh. Yung gusto magtagal sa isang lugar. para makatambay pa tayo ng matagal-tagal. Moment na tayo. So una, advisable ba siyang pumunta rito? Kami lang to ha. Yes, super. Alam nyo, kakailang beses na tayong balik ng Hong Kong, pero ito yata yung kauna-unahang beses na culture shock ako. Na ibang way ha, yung kumbaga parang, siguro nga, ang dami na rin nating beses nakabalik ng Hong Kong, yung more on nakikita kasi natin, lahat modern, halos. So ito, ngayon yung first time na nakakita ko na, ay may ganito pa pala sa Hong Kong. Hindi naman pala lahat dito modern na. Pero ito kasi parang pakiramdam namin, pre-reserve lang siya. Kumbaga, hindi may hirap yung mga nandito ha. Yung itsura niya talagang pre-reserve lang para nga for tourism purposes. Ayan. Pero kung may kasama kayong mga toddlers, meron kayong kasamang mga seniors, wag na kayong umakyat. Oo. Ang gawin nyo na lang, dito lang kayo sa ibaba, tapos hayaan nyo yung mga seniors na tawag doon, boat ride. Boat ride. Oo. May bumubulong $40, pumapayag sila, 40 HKD. So makakita na kayo ng, naguguluhan na rin kami, dolphin or penguins. Yun yung kasi Dolphin binubulong yun, iba yung penguins eh. yun sabi, penguins. So ayun, $40 lang siya. Or ang gawin nyo, dito sila, tapos kayo akit kayo sa taas kasi iba rin yung experience sa taas. Sobrang ganda nung magiging view ninyo. Actually, yung sa taas, yung para siya yung sa Budbunggaw na taas. Oo, ganun siya. Nung nire-research namin tong Tayo Fishing Village, gusto na namin mag-ikot. Pero nung nalaman namin na meron siyang aakyatin, sinigurado namin makakaakyat tayo. Hindi namin binilang kung ilang stairs, hindi namin binilang kung gaano siya kataas. Kasi meron talaga tayong pinaglaanan. Pasensya na ha, sabihin lang namin just to make them feel na hindi sila nag-iisa sa laban na to. So meron kasi tayong super supporter. Tapos lagi namin pinaplano na magkita, mag-meet, ganyan. Nung finally magkikita na sana, bigla naman siyang nagkaroon ng emergency. Kailangan niya kagad bumalik ng US. Kasi yung anak niya kailangan operahan kasi nagkaroon nata ng brain tumor. So, kailangan siyang alisin. By this time, siguro, nagre-recover na yon, tapos na siguro yung operation. So, sinabi namin sa kanya na magpaka-strong siya. And then, hahanap ka ako tayo na aakyatan. Tapos, magpipray tayo. So, yun yung ginawa natin kanina. Hindi namin sinabi kasi baka hindi naman namin marating yung taas. And then, hindi natin siya ginawa sa Mount Halasan kasi hindi aabutin dahil sa schedule natin. So, ayan siya. So, ate, hindi namin sasabihin pangalan mo. Please know na sa journey nyo ng son mo, Sa laban yung sa laban nyo, nandito kami. We're praying for you. So, ganun na lang siguro gawin natin. Kaya mas gusto namin yung hindi na lang pinaplano yung pagkikita. Kung magkikita tayo, kayo dyan, magkikita tayo, magkakasalubong tayo sa airport, magkakasalubong tayo kahit saan. Huwag na natin planuhin. Baka nga magtugma pa yung schedule natin sa mga travels natin, di ba? Bahala dyan, di ba? Huwag nang planuhin, mas mahirap pa yung pinaplano, di ba? Kung meron pa kayong mahabang time from here, pwede na kayo yung dumiretso sa Big Buddha sa Ang Ngoping. masasakyan natin guys ay bus 21, then ang travel time natin ay 26 minutes. Yeah, so ngayon pa lang, hihingi na kami ng patawad. Babaguhin namin yung intro namin. Nung nag-intro kami, sinabi namin, dalawa yung pupuntahan natin. Ito, at saka yung Ngoping, para nga ipakita namin sa inyo yung magiging journey. Pero, pasensya na, nung nilalatag na namin, ang haba na nung videos natin. Nasa 1 hour and 30 minutes na siya. At hindi pa kasama to, itong Oo, video ito. natin. So kung isasama natin yung Ping, Diyos ko, baka manood kayo ng 3 hours video, ayaw naman namin siyang paikliin kasi baka hindi nyo na ma-feel yung moment. So patawarin nyo kami, ito yung first time ulit, nahatiin natin yung video sa dalawa para lang mas ma-feel nyo yung moment. So pupunta tayo ngayon ng Ngongpi. Yun ay magiging susunod na vlog na mapapanood ninyo. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Hong Kong Travel Vlogs. Bye everyone! Mwah.